May nilinaw si incoming presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo tungkol saan niya ay grupo-grupo sa kampo ni incoming President Rody Duterte. Ang kaibigan naman ng alkalde na si Pastor Apollo Quiboloy, bakit kaya masama ang loob? Saksi si Emil Sumangil. Sina Alfonso Cusi na gagawing Energy Secretary at Attorney Jose Calida na incoming Solicitor General naman ang latest sa mga magiging appointee ni incoming President Rody Duterte. Pero may nalulungkot daw dahil hindi nakukonsulta sa pagbuo ng gabinete. Si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy na 30 taon ng kaibigan ni Duterte at 11 araw na raw hindi nakakausap ng incoming President. Wala pong away ito. Ito po ay sumamalang ang loob ni Pastor kasi nga sa kabila ng lahat ng pagtulong, siya nagmamalasakit sa bayan, kay President-elect, bakit ayos siyang kausapin? Ang sinasabi po namin dito at sinasabi ni Pastor sa pagmagitan ng mga communication, incoming, outgoing call ni Mayor, President-elect, si Bong Go. Siya yung Chief of Staff, Executive Assistant, yun talagang kasama ni Mayor. Ang lahat ng tawag ni Mayor ay sa kanya dumadaan. Kung sino man. Si Pastor isa sa mga tumatawag dito at yung mga tao niya nagpupunta ron para makalapit kay Mayor pero hindi nga nakakarating kay Mayor. Paliwanag ng spokesperson ng Transition Committee, gusto namang konsultahin ni Duterte ang lahat pero sadyang marami lang bisita ang alkalde. I think there is no intention to disregard Pastor Quiboloy. He has been a friend and good supporter of the mayor. So siguro nagkaroon lang ng aberya. We are trying to make amends naman. Si Peter Lavinia na spokesperson din ni Duterte noong panahon ng kampanya, iba pa kay incoming presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo. May nilinaw ngayon si Panelo kasabay ng pagkumpirmang may grupo-grupo sa loob ng Duterte camp. Sa administration ni Mayor Duterte, maraming kampo. Duterte Camp 1, Duterte Camp 2, but they're all Dutertes. Ibig sabihin, walang problema kami. Sa Senado naman, 2 kaalyado ni Duterte ang posibleng maglaban sa pagka-Senate President. Ang natalong running mate ni Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano mula sa kaalyansa niyang Nationalista Party at ang presidente ng partido ni Duterte na si Senador Coco Pimentel. May basbas na raw siya ng PDP laban pero wala pa mula sa incoming president. Pwede naman kasing mag-usap na kami who's got the numbers and then we can consolidate our numbers. Ayon sa isang political analyst, kailangang resolbahin ni Duterte ang inaasahang tunggalian ni Cayetano at Pimentel. Kung mismong partido lang ang pag-uusapan kasi, pinakamarami pa rin ang Liberal Party ng balik senadong si Senate President Franklin Drilon. Mas organized ang LP at this point unless malaki yung defection from their side. In a three-way fight, malaking possibility mananalo LP. Matunog namang makikipag-alyansa sa Nationalista at PDP laban ang Nationalist People's Coalition o NPC. Pero sabi ng NPC Senator na si Tito Soto, may mga gusto siyang iupong Senate President. Officially, I am being considered. I am not aspiring for it. Ang kausap namin, mga 11, pero 9 kami sa sigurado. Hindi tulad sa Senado, sa Kamara planchado na ang pagiging magkaalyansa ng PDP laban at NPC. Kasunod ng pagpirma sa isang agreement of support. May mahigit 50 miyembro at kaalyado ang NPC sa Kamara, habang ang 3 miyembro ng PDP laban inaasahan daw lolobo sa 80. This agreement basically covers 2 items. First, an agreement that binds NPC to support President Rodrigo Duterte. That's the first item in the agreement. And second, an agreement to support Congressman Pantaleon Alvarez as the next Speaker of the House of Representatives. Nauna nang pumirma sa coalition agreement ang Nationalista Party na may mahigit 20 incoming congressmen at ang Lakas CMD na meron namang 4. Inaasahang pipirma na rin daw ng coalition agreement ang National Unity Party na may mahigit 20 incoming congressmen. Ilang yung mga susuporta sa inyo for your speaker? Last time, Minimum doon lang ako sa safe side ng 180. 180 composed of From members of the coalition. Nag-usap na rin sina Alvarez at ang Makabayan Bloc na binubuo ng ilang party list group na nakakuha ng hindi bababa sa 7 slot sa bagong kongreso. Pero wala pa raw silang napagkakasunduan. Nag-usap na rin daw sina Alvarez at kasalukuyang House Speaker Sonny Belmonte na nagsabing tatakbo pa rin sa pagka-speaker kahit handa raw suportahan si Duterte. Ani Alvarez, may the best man win. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.